Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila tuwang-tuwa ang mga ensaymada vlogger na ito na tila puro na lang paninira ang ginagawa nila kay Madam Maharlika at sinasabi na talagang makukulong nga itong si Madam Maharlika dahil di umano na permahan ang warrant of arrest na hinain sa kanya at hindi nga raw ito nagpakita sa korte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na mali-mali nga ang ginawa ni Taning at ni Lisa Smugs na ito. Halatang tanim ebidensya ang mga ginagawa nila dahil matatandaan natin na sa Los Angeles si Madam Maharlika na nagbubulgar kung ano nga ba talaga ang nangyayari di umano sa loob ng Malacanang, kaya gusto nilang pabagsakin. Ang warrant of arrest na sinasabi na ito mga kaibigan ay peke na mga address ang nakalagay doon. Ang nakapagtataka, bakit kaya ito naihain? Dahil hindi ito maihain kung hindi alam ang email address at talagang address na ito. Ngunit makikita natin sa kapangyarihan ni Lisa Smugs at ni Kuting ng Norte at ni Taning ay tila nagsama-sama sila mga kaibigan para gumawa na naman ng mga ebidensya. Kaya naman maraming nakukulong na mga inosente dahil kayang-kaya nilang gawin ito sa tao at kayang-kaya nilang mameke ng mga ebidensya. Sa kabilang banda ay tila ibinulgar nga rin ni Madam Maharlika at isiniwalat na tumanggap na rin itong si Sandro Marcos. Ito nga ang nakakalungkot na balita. Pare-pareho nga lang ba sila nang tungkulin na mangulimbat ng kaban ng bayan? Tila dismayado na naman ang maraming netizen sa natuklasan na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang mga ensaymada vloggers na napakababaw ang kanilang pag-iisip, kulang sa critical thinking. Hindi ko sinasabing bobo dahil naniniwala ako na walang bobong tao kasi lahat tayo may utak. Kaya lang yung utak natin dapat gamiting maigi, mag-isip ng malalim, i-analyze bago maniwala sa isang bagay, then isiwala. Okay. Itong mga nakarang araw, naging usap-usapan sa social media yung warrant of arrest ni Maharlika. So, sino ang unang nagpakalat na may warrant of arrest ang ating Madam Maharlika? Walang iba kundi ang mga ensaymada vloggers. Tuwan-tuwa na nga sila eh. Makukulong na daw si Kitad Maharlika. Oh. So, sino-sino yung mga naniwala na may warrant of arrest na talaga si Madam Maharlika? Ang una kong napanood si Top 1. Later on, may na-find out ako, pati itong si Takero, and then si Banat Boy, Mark Ramos, Boyet Antonio Jr., and then DJ Byron. So ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I don't know, yung iba pa. Kung baka meron pa. Ito lang ang na-find out ko. Merong mga kakampi ni Maharlika na nag-topic din ito, nag-discuss lang si Bagong Lipunan at saka si Princess Maui. Ako naman, nung nalaman ko na may warrant of arrest, nag-topic din ako, kailang ang contention ko kaagad is peke. Okay. So, itong mga anim na ensaymada vloggers naniwala na tunay merong warrant of arrest at tuwan-tuwa pinagbabalita na mahuhuli na, makukulong na si Maharlika.
And because of this, kaya tinawag ko na mga mababaw ang pag-iisip. Naniwala ka agad sa isang one-page na warrant of arrest. Totoo nga. Meron, nandun yung regional trial court, may cellphone number, mayroong accused, mayroong pangalan, Maharlika, may address, tapos may may bail. Kaya lang, hindi man lang sila nag-isip sino ang judge na nag-issue ng warrant of arrest. Hindi nila hinanap saan ang perma ng judge. Wala silang naipakita na pangalan at perma ng judge. Itong si Tapuan, medyo marunong. Yung vlog niya, sabi niya, sandali itago ko ang pangalan ng judge. Ayaw daw niya. Mayroon daw second page. Kailang ayaw niyang ipakita ang pangalan ng judge. Naku, Mr. Tapuan, huwag niyong lukuhin ang Pilipino. That's an insult to the intelligence of Filipino netizens. Ang warrant of arrest is a public document. Ibinigay na sa pulis eh. Kaya walang dahilan na itago pa ni Tapuan ang pangalan ng judge. Booking na booking si Tapuan na wala talagang judge na nakapirma. So, yun po ang aking unang basihan nung may magpadala sa akin na may warrant si Maharlika. Tinanong ko kaagad sa nagpadala, ma'am, nasaan ang second page? Sabi niya, wala. One page lang ang kumalat sa social media. Sabi ko, ano yan? Fake eh. Example, diploma, elementary ba, high school, college. Bigyan ka ng diploma. Wala namang pangalan ng principal, walang pangalan ng president, walang perma. Paano mo masasabi na graduate ka? Hindi na pirmahan ang iyong diploma. Di ba gano'n lang kasimple? Example, cheque. Binigyan ka ng cheque. Wala namang perma yung cheque. Paano mo yun ma-incash? Ganon lang sana kasimple ba mag-isip. Kaya may it serve a lesson sa ating lahat itong ganito na pag may dokumento na ipakita sa inyo, legal man o ano, huwag maniwala kaagad. Mag-isip ng malalim para hindi tayo maisahan ng mga purveyors ng fake news. Okay, yun yung isang dahilan bakit fake news, dahil walang judge na nakapirma. Pangalawa, si Maharlika mismo ang nagsasabi yung address na inilagay, Barangay Rosario, Pasig City. Sabi niya, fake address niya, no? Hindi yan ang address ko, hindi ko alam yung lugar na yan. Ibig sabihin, kung fake address, hindi yung address ni Maharlika, there is something wrong sa warrant of arrest. Kaya si Maharlika mismo nagsasabi na may mga kamag-anak siya sa Manila. Kung totoo yan, dinala sa totoong address to mga kamag-anak ni Maharlika. Si Maharlika nagsasabi na huwag kayong maniwala, peke yan. Yun na, dalawa na. Pangatlo, si Katunying. Tinignan ko yung vlog ni Katunying, yung channel niya. Wala siyang topic tungkol sa warrant of arrest. Kung totoo na may warrant of arrest, ang number one na magbalita dapat si Katunying. Kasi siya yung complainant. Siya yung kunuhay, nagreklamo sa piskalya, at according to Katunying, inaksyonan ng piskalya, isinampa sa korte, at sabi ni Katunying sa kanyang anniversary ba noon, sa kanyang channel, na may warrant of arrest na nasa pulis. So kung totoo itong warrant of arrest, one-page warrant of arrest na kumakalat, dapat si Katunying ang number one na magbalita.
Eh bakit hindi binalita ni Katunying? Wala siya, tahimik siya sa kanyang channel. Anong ibig sabihin nun? Kaya na magano. So, itong mga anim na vloggers na naniwala kaagad, Tapuan, Takero, Banat Boy, Mark Ramos, Boyd Antonio, DJ Byron, I have nothing against them. Yun lang masasabi ko na sana sa susunod, maging mas responsible tayo sa ating mga vlogs na huwag tayong purveyor ng fake news. Kung totoo talaga, di let it be totoo. Bahala si Maharlika humarap sa totoong warrant of arrest. At handa naman si Maharlika, bring it on, sabi niya. Granting lang na meron. So, ano ngayon? Paano nila isa-serve ang warrant ng warrant galing dito sa Pilipinas ang huhuliin nasa Amerika? Papayag ba ang Los Angeles o California Police na arestuhin si Maharlika with that warrant? Hindi. So, ibig sabihin, kahit totoo na may warrant of arrest, that remains invalid o useless hanggang hindi umuwi si Maharlika dito sa Pilipinas. Uuwi pa si Maharlika? Never. Nung last year, yung election pa, no? Nung pumutok yung balita na nag-file ng libel case si Kiko Pangilinan versus Maharlika, umuwi ka agad si Maharlika para harapin. Doon mo makita na itong si Maharlika hindi siya takot. Umuwi siya para sagutin kung ano yung reklamo ni Kiko Pangilinan. O anong nangyari? Meron bang reklamo ni Pangilinan? Wala. Pananakot lang pala. So dapat, ganito rin itong reklamo ni Katunying na libel. Kung totoo yan, handang harapin yan ni Maharlika. Pwede siyang uwi. Kailang wala eh. Nasaan ang naisampang complaint sa piskalya? Kasi kung totoong meron, ang piskalya magpapadala na ng summon kay Maharlika para sagutin. Wala namang natatanggap ni Maharlika. So paano may complaint? So ibig sabihin, wala. So ano ang motibo ni Katunying na nagsasabi siya na meron na? Yun na. Pananakot para patahimikin si Maharlika. Ano sa tingin nyo? Tatahimik ba si Maharlika with that simple kasong cyber libel? Tatahimik ba si Maharlika with that simple arrest warrant na granting nga totoo 10,000 pesos ang piyansa? Naku! Ang liit niyan. Yung best friend ni Maharlika na best friend ko rin, sabi niya, kung totoo yan, General, ako nang magpadala ng 10,000 para magpiyansa. But the problem, hindi totoo. So, anong lesson learned natin dito? Next time, huwag tayong basta-basta maniwala sa mga ganyang legal document. Tignan palagi sino yung nag-issue, sino ang pumirma, para hindi tayo mabiktima na. So, sa mga kaparehas kong vlogger, itong anim, sana sa sunod, mag-isip naman kayo ng mas malalim. 9 days ago, sinabi ko sa inyo, ito nag-trending 91 views, viral, 91,000 views rather. Pakita ko lang sa inyo yung aking vlog na sinabi ko sa inyo, mga palangga, na si Sandro o si Charis ay nagpaalam kay Cynthia Villar na aalis na siya sa Nationalista Party 9 days ago at pamumunuan niya ang Partido Federal ng Pilipinas in preparation sa pangangampanya ni Tambaloslos. That since na hindi pa naman pwede si Sandro yung kanyang edad sa Senate, so ito ay utos ng kanyang buwakan ng inang nanay na pamunuan ang Partido Federal ng Pilipinas. Kaya nga 9 days ago,
siguro 10 days ago na dyan sa Pilipinas, ay nagpaalam siya kay Villar, kay sa, sa Nationalista Party, na kung saan ay pamumunuan niya nga ang Partido Federal ng Pilipinas. Ito ang patunay, ay mamaya na yung Rolex, okay? Mamaya na exciting yung Rolex na yan dahil ang pagbibigay po ng pagtanggap ng mga mamahaling bagay ay isang sign ng bravery. Remy, thank you. So ito, 9 days ago, ayan po yung vlog ko, i-share ko lang ng konti sa inyo. Dito natin patutunayan sa inyo na ang inyong palangga ay nagsasabi ng pawang katotohanan lamang. Okay, ito. Right. Play natin ng bonggang-bongga yan. Okay. Saan na yan? 9 days ago. Okay. So, here we go. Here we go. Okay, where is that? Okay. Vlog. 9 days ago, mga palangga, ito ang ating live na live via satellite. 3 weeks. Ayan o. What is that? 6 days ago. 9 days ago, ito. Okay. Ba't ganyan? Ate ka palangga, bakit iba yung nag-play? Dali lang. Sandali lang. Bakit wala dito? Dali lang palangga. Okay. Lagay natin to. Okay. Tignan natin to. Share natin ng bonggang-bongga. Stop natin yung screen. Okay. Share natin. At para marinig ninyo, share screen. Ito, Sandro nagpaalam na. Okay, Sandro nagpaalam na. Ang kuting aas ito. Kailangan nating sabihin sa inyo na mga palangga, nagpaalam na si Charis, si Sandro o Sandra Marcos. Yun na nakita ko yan. Talagang amoy na amoy ko siya. Wala namang masama doon kung amoy beke. Diba? Wala namang masama doon. Kayo dyan, mga friends ko, tsaka... Diba, nabukele na natin siya. Diba, imagine niyo may away-away dyan. Mga, hindi nila alam, ngayon, hindi natin alam kung bago nila gawin ang mga bagay-bagay ito. Naakala natin, si Kuting ay gagawin, si Maharlika ay fake news, hindi totoo. Pero tandaan ninyo, di ba? Ito ay nagpaplano sila, kaya ako sinasabi sa inyo na para kung meron mang mga impact. Ito pala 5, dali lang. Lagpas, ito. Na kung saan sila yung mga original founder ng partido na yan. Di ba? Imagine niyo may away-away dyan, umalis dyan si Attorney Vic Rodriguez. Kasi nga naman, itong sila Tion at Briones ay kumakasip-sip. Okay, di naman nabigyan ng pwesto, di ba? Kasi ginamit yan ni Kuting, yung Partido Federal na yan, doon sa kanyang pagka-panalo with the help of Smart Magic sa election 2022. Mga kababayan, ang nakakatawa dito sa ating mga puting ahas, yung mga hindi nila alam na ang mga puting ahas ko ay mga minsan lang yan, mga simpleng puting ahas lang pero matinik. So para ako may meron akong pinapadalang mga diyan mga small Okay. Mga small ears ng ayan, taga natin. So teka. Okay, stop na natin to. Ito. Okay, naghahanda na ang Sandro ninyo. Okay, do. Marley ka sa mga palangga niya. So anyway, naghahanda na si Sandro para sa yan. Preempt na natin yan. Ngayon, hindi natin alam kung ano gagawin nila para sabihin na naman si Maharlika ay fake news, hindi totoo. Pero tandaan ninyo, di ba? Ito ay nagpaplano sila, kaya ako sinasabi sa inyo na para kung meron ng mga impact na pangit sa ating bayan na somehow, yung mga ine-expose natin dito ay makapag-isip sila ng 2, 3, 4 na beses bago nila gawin ang mga bagay-bagay, baka sakali. Pero dito sa pinag-uusapan natin,
na magli-lead sa Partido Federal si Sandro Marcos, aka Charis, at liligwakin si Lantion and Briones, di ba? Dahil gusto niyang tulungan itong si Tambaloslos, or preparation nga nila sa kanilang plano na gusto nila mag-stay in power. And syempre, hindi niyo papayagan yan. Alright, okay. Okay, cut na natin yan. Alright, mga palangga. Ay, wala pala doon. Ba't nawala? Sorry, mga palangga. Alright, ito pala. Okay, percent. Kala ko na kasi share natin yung screen. Wala yung screen. Okay. Ito. Ay. Magic sa election 2022. Mga kababayan, ang nakakatawa din sa ating mga puting ahas, you know, yung mga hindi nila alam na ang mga puting ahas ko ay mga minsan ano lang yan, mga simpleng puting ahas lang pero matinik. Matinik. So, para ako may meron akong pinapadalang mga diyan mga small mga small ears ng ahas para marinig mga chika. May sumbong ako kay Marlica para naman makakwento si Marlica sa mga palangga. And syempre, hindi nyo papayagan yan. Ito. Nag-uusapan natin na magli-lead sa Partido Federal si Sandro Marcos, aka Charis, at liligwakin si Lantion and Briones, di ba? Dahil gusto niyang tulungan itong si Tambaloslos, or preparation nga nila sa kanilang plano na gusto nila mag-stay in power. And syempre, hindi nyo papayagan yan. Okay. Hanggang doon lang yan, palangga. Okay. So, ayan. Di ba sinabi ko sa inyo yan 9 days ago na magli-lead si Sandro. So, ito na yon mga kababayan. So, dito, sabi ko nga sa inyo, ay walang fake news dito dahil ang mga balita ay mainit-init. Okay? Sandro. Okay, patunay. Alright. So, stop screen natin. Kukuha tayo ng ibang balita. Okay, Sandro, Partido Federal. 9 days ago, sinabi ko sa inyo. So, ayan na mga kaibigan. So, ngayon, nasaan ang ating, sino ngayon ang fake news dito, mga palangga? Alright. So, ayan na. Sumumpa. Sandro Marcos, it's my distinct pleasure to announce that sabi niya, along with a number of governors, joined Partido Federal ng Pilipinas earlier today. I look forward to working with my new party mates and more importantly, furthering the President's agenda for nation building. Mabuhay ang PFP. Wow! Agenda sa pangangamkam. Ayan, Philippine Star, President Bongbong, Ayan, at kung sino-sino pang mga nag-share. Okay, pasok na tayo sa ating banga. Ngayon, so sinabi ko na to sa inyo kasi nga instead na tutukan yung problema sa issue ng mga pagtataas ng mga bilihin, mga bigas at kung ano-ano pa, ay tinututukan ng pamilya ni Kuting na paano, di ba, mag-lead sila sa susunod na eleksyon at para sila magkaroon ng power pa. Sabi ni Lerma Santos, no more Marcos. Alright? AFP-PNP Support TV Sara, palitan na ang sindikatong presidente, sabi ni Sa ex-Inspire. Alright, so ngayon, kagwang talaga Partido Federal pero ayaw mag-federal system. Sabi ni Jake Cyrus. Exactly, sabi ni AZ. So, now, sabi nga ni Roy ng Bagong Lipunan, bumingo na naman si Maharlika. So, 9 days ago kung binalita sa inyo na nagpaalam na siya kay Cynthia Villar, actually naganap ang kanilang meeting sa Shangri-La Hotel, sa Shangri-La doon sa restaurant, sa loob ng hotel kung saan may restaurant, dahil sabi ko nga sa inyo, ang ating puting ahas ay nandiyan lang. Ngayon, ano yung tungkol sa Rolex? Mga kababayan, dapat niyong malaman na ang anak ni Kuting at ni Lisa ay ngayon pa lang ay maglilid na ng pagiging sindikato. Papaano yun? Dahil mismo, ang taong ito ay tumanggap ng Rolex kay Avel Bacudio. Okay? Sa aking former old friend. Right? Tumanggap po siya ng Rolex na regalo. Ano ibig sabihin nang tumanggap siya ng Rolex galing kay Avel? Mga palangga, mayroong sinusunod na batas ang Pilipinas, Republic Act number 6713, an act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold
the time-honored principle public office being a public trust, granting incentives and rewards for exemplary service, enumerating prohibited acts and transactions, and providing penalties for violations therefore and for other purposes. Di na natin pa babasahin ang buong batas. Pinagbabawalan po o hindi pinahintulan ng ating konstitusyon na tumanggap ang mga politiko, di ba, ng mga malalaking regalo kasi ito ay wala rin pong pinagkaiba sa pag-bribe ito. So, bribery. Imagine nyo, ang kaibigan ko, dati kong kaibigan na tinulungan ko ipakilala kay Liza Smugs na si Avel Bacudio ay binigyan ng Rolex si Sandro Marcos na tinanggap naman niya sa pamamagitan ng kanyang Chief of Staff na si Yeye Vivas. Ngayon ang tanong, ano naman, inggit ka lang Maharlika kasi hindi ka binigyan ng Rolex. Diba? Hindi talaga ako bibigyan ng Rolex ni Avel kasi unang-una, hindi naman ako nagbibigay sa kanya ng mga project para magkapera siya kasama ang kapatid niya at kasama si Yeye na recently ay nakabili na nga sila ng parehong mga bahay, si J-Jet, okay? At si Avel nakabili na rin ng bagong kanyang property which is 26 million sa kadahilanan na binibigyan siya ng pabor ni Sandro at ni Yeye na makakuha sila ng kontrata sa government. Katulad na lang sa DPWH, dito sa project ni Jelay. Diba? Yung binlog ko sa inyo. So, anong ibig sabihin nito? So, si Sandro, ngayon pa lang, ay actually nag-training siya kay Tambalos-Los. So, alam niya na kung paano mangamkam. So, bakit niya tatanggapin ang Rolex from Avel Bacudio? Bakit? Kasi yun ay bribery. Dahil yun ay bayad. Regalo lang ang tawag, gift. Pero bayad ni Avel sa kanya at saka Yeye Vivas dahil binibigyan siya ng proyekto. Hindi lang sa pagtatahi. Actually, hindi lang sa mga overpricing na mga damit, kundi pati sa mga projects. Sa DPWH, pinasok na yan ng designer. Hindi lang siya. Marami pa mga designers na gumagawa niyan. At isa lamang si Avel na nagbayad ng bribe. Bribe ang tawag dyan. Hindi yan regalo actually. Bakit ka tatanggap? Bakit ka regalo ng mahigit 1 milyon na suhol, sabi ni Winnie Ineco. Thank you. So ngayon, actually nag-post dyan si Pebbles Talakera sa kanyang Facebook page sa Talakera na sinabi niya, sino itong designer na ito na nagbigay ng regalo kay Sandro. So, sumagot dyan, okay? Ito actually ang message sa akin, ang message niya, okay? Ito, Avel. Sabi niya kay Talakera, mother, ako yon. Ha. Diyos ko, bumili ako ng Rolex talaga. Pinaghirapan ko po. At nagpauna akong bayad, pero actually puro fake, pero kasi nungalingan yung sinabi niya dito. At nagpauna ako ng bayad, pinabili ko po kasi yung kaibigan ko sa New York, But the important thing there ay inamin ni Avel na siya ang nagbigay ng Rolex kay Sandro. Imagine niyo during the campaign, sa mga close friend niya, dahil na-cancel si Avel, wala siyang pera. According pa nga sa ating na balitaan, dumating na pati pangbayad sa kuryente sa kanyang shop ay wala. So, after a year or less than a year, sa panahon ni Kuting, dahil isa ako, actually, sa nagpakilala, nag-push ng kanyang design kay Liza Smugs. I will show you the evidence, Tignan natin dito sa WhatsApp. Okay? Liza Smugs. Para makita nyo na si Maharlika po ay pawang katotohanan dito. O FL pa ang tawag natin sa kanya. Okay? Ito ba yan? Alright. Hindi. Luma to. Okay. I think sa Signal. Okay, let's go to Signal. Kasi dyan kami nagme-message. Sa Signal ni Liza Smugs. Okay? Para lang maipakita ko po sa inyo na si Maharlika ay laging nagsasabi ng katotohanan para sa inyo. Okay. Signal. This is Signal. Okay. Alright. Oh, Liza. Okay. Ayon. Ang kanyang mga chika-chika boom boom. So, hindi pwedeng i-deny ito. Okay, well, pass on your message. Okay, ito na. Okay. Happy Sunday and I'm glad to have a short getaway. I hope to see you soon. Okay. Alright, ito na. Ayan po. Ayan yung mga design ni Avel. Yan, message ko yan kay Liza Smugs noong May 27 pa. Ayan, no? Actually, bago pa mag-election. Ayan, no? Yung mga design ni Avel. Para papakita ko sa inyo na isa ako sa nag-push kay Avel kasi akala ko para tayo sa
pagbabago. Sabi ko, PBBM is so guwapo with that barong. Nakita nyo yan? Yung, ay, ba't ganyan? Yung mensahe namin ni Lisa Smugs, ayan. Yan ang mga design ni Avel. Okay? Sabi niya, ayan, si Lisa sumagot. Sabi niya, will pass. Sabi niya, will pass on your message. Ayan, yung mga ginawa ni Avel na design. Kasi akala ko para kami sa pagbangon muli. So maganda naman yung mga design in fairness, di ba? Sabi ko, okay. Yan. So nakita nyo, sabi niya, thanks dear. So patunay, sinasabi ko sa inyo na nung sinuportahan ko ang design ni Avel Bacudio, yung mga jacket niya, di ba? Marami nga sa inyo bumili. Kasi I thought para kami sa pagbabago. Pero kasi sabi ko nga, the fact na nagre-regalo siya. Actually, meron pa ako isang pasabog pero hindi dito. Marami tayong pasabog, bonggang-bongga. So, naniregaluhan niya si Sandro ng Rolex. Ibig sabihin, ang taong ito ay mangangamkam din. Ba't ka patatanggap ng Rolex? So, ibig sabihin, they have mutual understanding dahil binibigyan ni Sandro ng project si Avel sa pamamagitan ng kanyang chief of staff na si Yeye ay deserve ni Sandro na magtanggap ng bribe galing kay Avel Bacudio ng Rolex na binili dito sa Amerika. Sa New York niya binili ayon sa kanya. At saka sinabi niya sa akin yan mismo nung kami ay nag-uusap pa in the past. Eto, kailan ba kami huling nag-usap ni Avel? Alam niyo, nakakalungkot lang. Nalulungkot ako kasi supposedly kaibigan mo to, di ba? Pero mas nalulungkot ako sa ginagawa nila sa taong bayan. Okay? Alright? Okay. Ayan, mga message namin. Okay. Ayan mga usapan namin, no? Yung iba, hindi naman, huli kami nag-usap, July. Actually, may message sa akin. Mayroon pang mga August. Okay, August, may mga ganyan-ganyan. Ayan, no? May mga ganyan-ganyan. So anyway, ang sa akin lang, mga palangga, nakakalungkot ako bilang isang sumuporta na hindi ako nangingi para sumuport sa mga taong ito kay Kuting at kay kay Lisa Smugs. Pero ito yung mga kaibigan dati na pinupush ko kasi para makatulong din ako sa design kasi ganun naman ako palangga eh. I will push you, mag-design kasi designan mo kung kumita ka ng pera as long as fair ang kitaan, wala tayong maging problema. Kaya sabi ko sa inyo, I'm not stupid na hindi ko alam na may business sa loob ng politik ng gobyerno. So pwede ka naman mag-business, pwede kang magtahi. At babayaran iyong mga tahi. Sabi ko, wag lang overpriced. But the issue here is nakikipagsabwatan ang chief of staff ni Charis o ni Sandro na si Yeye, magkakasabwatan sila nila Sandro para magbigay ng mga project sa mga taong gusto nilang bigyan at kumamkam ng pera. Ang pera nyo yun. Kaya masakit sa akin. Dapat sabi ko, ikikimkimin ko ba to? Kasi I'm not the kind of person na nakikita ko na yung katiwalian, kikimkimin ko kasi friend kita. Yung ganon, parang, di ba, magkasama tayong dalawa eh. Magkasama tayo na nag-promote na para tayo sa Pilipino, ibangon natin ang mga weavers and everything. Pero sa isang iglap lang, less than a year, nakabili na kayo ng multimillion na mga properties, lahat kayo, kasi tumatanggap kayo ng pera at ina-under substandard ang mga project dahil dito sa inyong pagngangamkam at sa inyong pagiging corrupt. You're part of the problem. Kaya nga ako sabi ko sa inyo palangga, gusto ko maging role model bilang isang political vlogger and supporter to itong mga itong mga politiko na to, na hindi ako nanghingi sa kanila ng kahit ano, personal, wala akong hiningi sa kanila kasi gusto ko magkaroon tayo ng maayos na pamunuan. Pero si Sandro ay tumatanggap ng Rolex. Watch into siya si Sandro. Ha ha ha, sabi ni Samuel Tan. Batang kurap, sabi ni MG Grace. So ngayon, I know that Bibi Sara is aware, sabi na diyan. So ngayon, nilalatag ko sa inyo, 9 days ago, sinabi ko na itong si Kuting at Ahas ay pinupwesto na nila ang kanilang anak. Pinupwesto na nila si Sandro para kamkamin. Actually, kinamkam na rin yung pamunuan ng Partido Federal, di ba? Si Briones at Lantion, kumusta naman kayo ngayon? Baka gusto niyo magsalita, di ba? Kasi kayo mismo ay kanya-kanyang kiss ass, pero tingnan mo, binasura na rin kayo, di ba? Basura-basura lang ang tingin sa inyo. Kasi gusto nilang in preparation for 2025. Kaya si Sandro na numpa-numpa na yan, na part na siya ng Partido Federal ng Pilipinas, pero ang intention nila is to lead and to
tell the whole world, the people of the Philippines na, hey, si Sandro ay magaling at mayroong power, to lead sa isang partido, party, sa isang partido. So yan, nakita nyo, hindi ko na kailan mag-explain. 9 days ago, I told you about it. Nag-meeting sila sa Shangri-La. Nagpaalam siya kay Cynthia Villar. O ngayon, kumusta naman? Sino ang sinungaling dito? Ako o itong mga Jotang Genemes na itong mga salot sa lipunan? Di ba? So mga palangga, Marcos, nung ganda ako, sabi ni Imelda Arciaga, sayang yung Avel, mukha pa naman siyang mabait. Di ba interview mo pa siya noon? Ako, nanginayang din ako. Yeah, akala ko din ganun. Akala ko para kami sa Pilipino, para kami sa inyo. Yan pala, ako lang ang para sa katotohanan. Sila para sa pera ng bayan. Diba? Imagine mo, hindi pa nakontento sa kung tutuusin, barya lang yung binigay ni Avel sa kanya, Rolex. Diyos ko po, 1 milyon sa, ilan ba ang budget? Ito, ang budget, actually galit din si Amy Marcos eh. Dito nga natin mapapansin mga kaibigan na talagang hindi nga tumitigil itong si Madam Maharlika na isiwalat ang katotohanan kung ano nga ba talaga ang ginagawa ng administrasyon na ito. Kaya naman pilit na pinapabagsak ni Taning, ni Lisa Smugs at ni Kuting ng Norte itong si Madam Maharlika dahil di umano sa kanyang nalalaman at tila marami nga itong pinagkukuhanan ng source at may ebidensya rin na hawak ito. Kaya naman hindi basta-basta na mawawala si Madam Maharlika. Ang kinakululungkot lang ng maraming netizen kung talagang ipapareho siya kay Percy Lapid na walang kalaban-laban na pinaslang at hindi pa nabibigyan ng tamang hustisya. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.